Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Diyos marahay na aga Luzon, maayong aga Visayas, Buenos Dias, Mindanao. Magandang umaga sa mga empleyadong gising na at naghahanda na papasok sa trabaho. Sa inyo pong pagpasok sa opisina, huwag kalilimutan mag-smile kina ate at kuyang guard o sa mga makakasalubong mamaya ha. Ika nga, a warm smile is the universal language of kindness. At para nga hindi masira ang mood mo sa maghapon, mahalagang handa ka rin sa magiging lagay ng panahon. Kaya naman tutok lang dito sa amin at sagot na po namin ang weather updates. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, maghahatid sa inyo ng kumpletong ulat panahon. Sa bayan din kaming napapanood online, yan po ay sa pamamagitan ng www.ptv.ph. Ako po ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, August 4, 2016. Ako po si Desiree Jonio. Unahin natin sa mga balak mag-jogging o kaya naman maglakad-lakad sa ilalim ng sikat ng araw. Ang ating pong sunrise, yan po ay pagsapit ng 5:40 ng umaga. Sunset naman natin 40 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. At sa punto pong ito, makakapanayam na kaagad natin ng live. Wala pong iba kundi si Mr. Obet Badrina, isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Magandang umaga po, sir. Kahapon po isang low pressure area yung ating binantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tanong tuloy ng Panahon TV follower na si Herman Agustin Ramos, saan daw po ba posibleng tatama itong low pressure area at maaari daw po ba itong maging ganap na bagyo? Magandang umaga, Desiree, gayon din sa lahat ng mga tagapanood natin. So, ang sagot nga dun sa tanong ng ating follower, itong low pressure area nandito nga sa may bandang bahagi ng eastern part ng Mindanao ay tuluyan na nga tumama ito sa kalupaan. Pero dahil hindi siya ganun kalakas, base sa ating mga estasyon, naitala natin ang mga mahihinang pag-ulan lamang. So, hindi naging ganap na bagyo itong low pressure area na ito sapagkat bahagi ito o nasa loob lamang ito ng intertropical convergence zone at hindi naging ganun kalakas. So sa ngayon, base sa ating latest na mga data, nagdala nga ito ng mga pag-ulan sa bahaging ito ng Mindanao. At ayan Herman, naway na linawan ka sa iyong katanungan na sinagot naman ng isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Ulitin lamang natin, tuluyan na nga itong tumama sa may kalupaan, dahilan naman para yan tuluyan ng malusaw o kaya naman ay humina na. At sa ngayon nga nagdala yan ng mga pag-ulan dun sa bahagi ng Mindanao. Ito naman po, Sir Obet, mayroon po ba tayong panibagong sama ng panahon o bagyo na nababantayan at posibleng makaapekto sa mga susunod na araw? Oo, Desiree. Sa loob ng Philippine Air Responsibility, wala naman tayo pang namomonitor na low pressure area. Pero sa ngayon, meron isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Air Responsibility na sa may banda rito siya sa may northeastern part. Although sa ngayon nga ay wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Base sa ating latest na pag-analyze ng mga data na ating nakalap, ito yung posibleng maging bagyo pero napakaliit ng posibilidad na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Ang pwedeng mangyari sa nakikita natin sa mga susunod na araw kapag itong low pressure area na ito ay lumakas at naging ganap na bagyo, pwede naman niyang hatakin o papalakasin ang habagat. Kaya next weekend or this coming weekend at sa next week, posibleng muling maranasan natin ng habagat na dulot naman nung kapag nag-intensify yung ating low pressure area na nasa labas at napakaliit ang posibilidad na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayan, nalaman nga natin na isang low pressure area na naman yung ating binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Manatiling nakatutok lamang sa mga update ng Pag-asa at Panahon TV kaugnay na nasabing sama ng panahon. Ito naman po, Sir Obet, nabanggit niyo po kanina yung tungkol doon sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Refresher lamang po sa ating mga taga-subaybay. Ano po ba itong ITCZ at papaano po ba ito nagdadala ng mga pag-ulan? Oo, sige. Intertropical Convergence Zone, ito ay yung pagsasalubong ng hangin mula sa hilaga at katimugang hating globo o northern o southern hemisphere. So itandaan natin dito sa may bandang part ng equator,
mainit dyan, no? Kasi direkta nakakatanggap to ng sikat ng araw. So dahil mainit dyan, lagi ang hangin pumupunta dun sa lower pressure. So dito maraming mga low pressure area, kaya napapansin natin sa lugar na to, dito usually nabubuo yung mga bagyo sa Intertropical Convergence Zone. Ngayon dahil meron ditong mainit na hangin o mga low pressure areas, ang tendency nun yung hangin pupunta sa lower pressure area mula sa Northern Hemisphere at gayon din sa dito sa bandang baba sa Southern Hemisphere. Ngayon, itong dalawang hangin na to mula sa magkaibang hemispheres ay nagsasalubong. At pag nagsalubong sila, yun yung tinatawag nating convergence. At pag nag-converge sila, pwede itong makabuo ng kaulapan. At yung mga kaulapan na yun ay nagdadala ng mga pag-ulan. Kaya nga intertropical kasi nagmumula ito sa magkaibang hemisphere na nasa tropical area. So yun yung doon nabubuo yung tinatawag nating mga Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At ay napakaganda nga ng naging paliwanag sa atin ni Mr. Obet Badrina ng Pag-asa hinggil doon sa Intertropical Convergence Zone. Ito naman po, Sir Obet, inaasahan po ba natin na patuloy itong iiral ngayong araw? Kaugnay po niyan, ano po ba magiging lagay ng panahon ngayong unang Thursday ng buwan ng Agosto? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Tama ka nga, Desiree, no? Dahil posible nga patuloy na makaapekto itong Intertropical Convergence Zone. Sa ngayon, nandito yan sa bahaging ito ng Mindanao. At dahil dito, magdadala ito ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa Visayas at sa Mindanao. Para sa mga kababayan naman natin na nasa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, asahan natin ang maaliwalas na panahon pa rin para sa ngayong araw. Subalit pagdating ng hapon hanggang sa gabi, doon posibleng mabuo pa rin ang mga kaulapan na siya magdadala ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, na usually hindi naman ito nagtatagal. So yun nga, sinasabi natin, patuloy tayong tumutok sa Panahon TV, gayon din sa Pag-asa, gamit ang ating iba't ibang mga social media para naman sa tinatawag din thunderstorm advisory para masabihan natin ang ating mga kababayan kung saan po pwedeng maganap ang mga pag-ulan, gaano katagal at gaano kalakas. At ay napakahalagang paalala nga po niya, no? Dagdag lamang natin, huwag rin kalilimutan na magdala ng payong sa inyong pag-alis ng inyong mga tahanan patungo sa paaralan o kaya naman ay sa opisina. At nakasama po natin, walang iba, kundi si Mr. Obet Badrina, isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang ilang paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.